everyone! So welcome back to my YouTube channel. So I'm Claudine Clavillas and this is my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel para updated ka sa mga panibagong videos ko. So for today's video guys, isi-share ko lang sa inyo kung ano nga ba or paano nga ba yung tamang paggamit, nabubulol be, tamang paggamit be ng hashtag. Kasi alam ko dito, marami pa rin dito yung mga beginners pagdating sa Shopee affiliate. Marami pa rin yung nalilito, naguguluhan about sa tamang paggamit guys ng hashtag. Kasi po, ang paggamit po ng hashtag, importante po yan, hindi po yan basta-basta. At para naman yung mga videos ninyo is hindi siya masayang at mapunta talaga siya sa tamang audience. So ano nga ba yung tinasabi nating hashtag? So yung hashtag po is ito po yung talagang kailangan na gamitin natin, lalo na kung tayo po is nagpo-posting sa Shopee videos. Kasi po, pag mali po yung ginamit natin na hashtag, hindi din po tayo para makakapag-generate ng sales, hindi siya mapupunta sa tamang audience at malilito po si Shopee kung saan ba mapupunta yung video ng babaeng to or ng gumagawa ng video na to if hindi nyo po talaga i-apply yung hashtag. Okay? So may mga iba kasi guys, yung hashtag na ginagamit nila, like parang basta-basta lang talaga yung hashtag na ginagamit nila. Yung parang, okay na, bahala na, basta ang importante may hashtag talaga. And alam ko may mga iba ang gumagamit is, pinamura sa Shopee, mas mura sa Shopee, yung parang mga Shopee video, Shopee, ganun. May mga iba guys, kasi girl, dumaan din po ako sa stage na yan, na ginamit ko talaga yung mga hashtags na yun. Pero nung ginamit ko ginamit ko po talaga yung tamang hashtags po, medyo nabubulol tayo ha, kasi umaga pa lang pero okay lang yan. Okay? So, nung ginamit ko po yung tamang hashtag, mas nakatulong po siya sa akin, unang-una para makuha ko yung tamang audience ko, at the same time po, para pumapunta talaga siya kung saan dapat na category. Kasi po, sa hashtag natin is may mga category din yan. Kasi pag naglagay ka ng category mo, doon ka ibibigay talaga ni Shopee po talaga. Kasi if halo-halo, random talagang mahihirapan po talaga. Okay? So, simulan na natin. So, unang-una guys, sa Shopee videos, alam ko naman may mga iba dito talagang mas gusto nila sa Shopee videos kasi sa live may mga iba po, wala pa pong live stream. Ayan. At yung iba naman mahiyain, hindi sila nagla-live. So, yung iba guys, sa Shopee videos talaga sila nagpo-post. So, may mga magtatanong sa akin, ate, saan ba yan? So, open nyo guys yung Shopee ninyo, tapos sa baba niyan, diba, sa baba ng Shopee, may mga nakalagay yan. So, doon guys, sa pinaka-center, may nakalagay dyan, live and video. I-click nyo yon, nandoon yung mga Shopee videos. Tapos, if mag-upload kayo ng mga video ninyo, pag pinag-click nyo yung live and video, dito sa may gilid niya, sa may right corner, basta yung may parang TV, tapos may plus, i-click nyo yon, doon kayo makakagawa or makaka-upload ng mga Shopee videos ninyo. Okay, so yun na nga, sa hashtag na tayo. So unang-una guys, ang tamang paggamit po ng hashtag ay 3 to 5 hashtags lang po. Magtatanong kayo, ate, ba't nililimitahan mo naman yung hashtag na ginagamit? Ba't para namang sinasabi mo na 3 to 5 lang? Mas accurate po kasi yung gumagamit kayo ng 3 to 5 ng mga hashtag, kasi parang mas makukuha ninyo yung algorithm ni Shopee, and at the same time hindi po siya magulo at talagang mapupunta yung mga videos ninyo sa talagang tamang landas, hindi siya mapupunta sa maling landas. Okay, so tingnan ninyo, minsan 'di ba sa mga Facebook groups, Facebook groups na lang, may mga makikita kayo dyan, grabe ba kung pumaldo talaga sa Shopee videos. May mga iba nagpa-public ng mga Shopee videos nila, and tingnan ninyo, i-observe ninyo, try nyo i-search yung mga videos nila, and then makikita nyo na gumagamit na sila ng mga 3 to 5 hashtags. Yun talaga yung mga napapansin ko talaga sa mga creator ni Shopee, sa mga Shopee videos, and ganun din talaga guys yung ginagawa ko. 3 to 5 din po na hashtag, and alam nyo naman, affiliate din ako kay TikTok. Ganun din po ako gumagamit, 3 to 5 na hashtags. And ngayon, isingit ko lang, si TikTok guys, kapag mag-upload ka na pala doon sa hashtag, talaga nagsasuggest sila 3 to 5 hashtags lang para talaga mapunta kayo doon sa mismong mga buyers and audience talaga. So, nag-update na si TikTok ngayon. Oo, yun yung napansin ko sa kanya. Ang talino niya na, ang galing niya talaga, very hands-on na siya. So, balik na tayo kay Shopee guys. So, again, 3 to 5 hashtag. Next one, ate, ano ba yung different kinds ng hashtag? So, ako kasi guys, may dalawang hashtag ako na ginagamit. So, first is from general to specific, and specific to general. So, paano nga ba siya? So, una, doon na muna tayo sa general to specific. Magpapakita ko ng example sa inyo. So, for example, ito yung serum na ginagamit ko. Uy, ginagamit ko talaga to ha. Ito yung J-Skin guys na serum. So, paano ko nga ba siya ginagamit na general? So, unang-una, ang general na gagamitin ko is hashtag serum. Kasi 'di ba, serum be, pangkalahatan talaga siya, pang general talaga siya. So, unang hashtag pa lang doon, manalaman na ni Shopee, ay,
okay, sa serum to, okay, so, ibabato ka niya na dun sa mga nagsi-skincare, ibabato ka niya na dun sa mga naghahanap ng serum, kasi di ba minsan may mga naghahanap sa Shopee na serum, kasi minsan may mga naghahanap, ano kaya magandang serum, ganyan-ganyan. So, una pa lang yung serum, pag pinaglagay mo na siya sa hashtag, okay na siya. So, ibig sabihin, malalaman ni Shopee na, ito, okay, para sa serum. Kung may maghahanap ng serum, ibabato ko to sa may mga serum. So, yun yung hashtag na gagawin mo. Then, pangalawa naman na pwedeng ilagay mo naman is skincare. So, sa skincare kasi, doon din papasok yun kasi nga, gumagamit ka ng serum. So, doon sa skincare na yon, malalaman ni Shopee na, okay, para to sa mga skincare, baka may mga naghahanap. Diba sa skincare, laging kasama din dyan yung serum. So, pag may skincare na nag-type dyan, lalabas din na, ay, okay, eto, may ano. Tapos, minsan magpa-pop up na lang dyan yung mga Shopee videos ninyo. Okay. Then, yung pangatlo na pwedeng gamitin mo na hashtag is yung mismong J-Skin na. Kasi specific ka na, diba? General to specific. So, yung specific na nilagay mo is J-Skin kasi mismong brand yan, guys, na, okay, ito yung pangalan niya, J-Skin. So, if may maghahanap ng J-Skin, guys, ito yung lalabas din or yung video mo din yung lalabas. Pwedeng isuggest ka ni Shopee na ay ito nag-aano siya ng J-Skin, so gumagamit siya, nagpo-promote siya, so ibabato niya yun sa mga users or gumagamit ng J-Skin. So ganun siya, guys. So una, serum, pangalawa is yung skincare, pangatlo is etong si J-Skin. Pang-apat naman, if gusto mo siyang gawin na pang-apat, ilagay mo yung J-Skin na serum. So paghaluin mo yung mismong brand name and yung serum niya. And yung panglima, ano nga ba to? Ito, guys, yung High Drop na Globo Serum. Kasi minsan, mas malaki din kasi, guys, yung ano ng High Drop Globo Serum since maraming gumagamit sa kanya. So, pwede yung gawin ninyo yun. So, magiging general to specific siya. Yung pinakalas mo is, ano nga ba yung pangalan ng product na to? So, High Drop Globo Serum. So, ayun na, guys, yung talagang ilalagay ninyo. Guys, is yung sinasabi natin na specific to general. So, paano nga ba siya? So, unang-una is yung specific. So, ano ba to? So, eto, guys, yung BWellC. So, specific ka na dun diba? Specific ka na dun na etong ginagamit mo is BWellC. So, doon pa lang, kapag may nag-search ng BWellC, pwedeng lumabas yung video mo, yung Shopee video mo, or yung promotion mo about dito sa BWellC. Kasi unang nilagay mo is yung specific na, okay, brand to ng BWellC. So, ibabato ko to sa mga naghahanap ng BWellC or related siya sa BWellC. So, yung pangalawa naman, guys, is ito, guys, is yung BWellC ascorbic acid plus zinc or mas kilala siya, guys, sa Zinc Protect. Okay. So, pwedeng ilagay mo sa second mo is yung BWellC Zinc Protect. Ayan. Kasi, ang sunod sa kanya, guys, is yung Zinc Protect kasi to. Meron kasi, guys, na may acidic ng acidic. So, ito kasi, guys, na Zinc Protect. Ito talaga yung mas kilala siya. Okay? Or kaya pwede naman na gumamit kayo ng sunod sa kanya na specific talaga. Okay? So, halimbawa, yung second na ilalagay ko is BWellC Zinc Protect. Then, yung pangatlo naman, guys, na ilalagay ko sa kanya is yung kanyang vitamin C. 'Di ba sabi ko sa inyo, pwede kayong gumamit ng 3 to 5 hashtag. So halimbawa, kung gusto mo lang ng 3, then ilagay mo na tong vitamin C kasi general na po siya na ginagamit ng mga umiinom na para sa vitamin C. So iniinom nila to kasi meron silang vitamin C na kung saan nakakatulong para sa health natin, ganyan. So yun yung pwedeng ilagay mo. And then kung gusto mo naman na medyo malawak pa siya na maging general na siya, pwede naman na gamitin mo na yung vitamins, 'di ba? Kasi yung before vitamin C and eto naman, guys, is yung vitamins na mismo. Kasi 'di ba may mga iba nagse-search ng vitamins. So kapag nag-search nila ng vitamins, pwede na makita ito kasi related siya doon sa vitamins. And last is pwede mong gamitin yung health kasi general na siya na para siya sa health, okay? So ganun lang naman siya, guys. So mas maganda kasi na gumagamit talaga tayo ng mga tamang hashtag kasi guys, sasabihin ko sa inyo, if hindi tama yung ginagamit niyo yung mga hashtags, mahihirapan si Shopee, mahihirapan yung buyers ninyo, and mahihirapan sila na ibato talaga yung mga videos ninyo sa mga users talaga or talagang sa mismong ibabato nun. So, iwasan ninyong gumamit ng mga hashtags na hindi naman related sa pinopost nyo na product kasi mas maganda na related talaga doon sa product na ipopost ninyo yung video na ginagamit nyo. So, ayun lang naman, guys. So, sa mga gusto, guys, na maging Shopee affiliate, ilalagay ko yung link ko dyan sa baba. Ayan. So, sa mga hindi pa dyan affiliates, guys,
try nyo mag-affiliate sa Shopee kasi talaga for me, maganda siya, passive income siya sa bahay and makakatulong yan dyan sa inyo. And sa mga naghahanap guys ng Shopee Affiliate Complete Guide, ilalagay ko na lang din yan sa baba. Yan guys yung step by step guide na kung saan hindi na kayo mahihirapan. If walang nagtuturo sa inyo about sa Shopee Affiliate and talagang kailangan nyo ng guide na parang susundan ninyo, meron ako dyan. And if naghahanap kayo guys na mag-a-assist, magpapatulong kayo, or medyo nahihirapan kayo sa Shopee Affiliate ninyo, pwede nyo ako guys na i-message, i-assist, i-guide ko kayo. Ilalagay ko na lang dyan guys sa baba yung social media kung saan nyo ako pwedeng i-message, ganyan. So, ayan. So, thank you so much guys sa mga nanonood, sa mga subscribers natin. And kung hindi ka pa nakasubscribe, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel para updated ka sa mga panibagong videos ko. Again, thank you for watching everyone. So, maraming salamat sa inyo guys. Maraming salamat sa panonood palagi. And sana may natutunan kayo ngayong araw sa tamang paggamit ng hashtag dito sa Shopee. Okay? So, yan lang naman everyone. Bye! Thank you for watching. I am Claudine Clavillas guys. Ayan, again, kung hindi ka pa naka-subscribe, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel para updated ka sa mga panibagong videos ko. So, yan lang naman everyone. Bye! Thank you for watching!